Kumusta po ang inyong mga tulog? Naway naging masarap ang inyong gising, maganda ang inyong gising at masarap ang tulog. Naway nakapag-recharge para po ready po tayo, may energy sa pagharap sa panibagong pagsubok ngayong araw po ng Lunes. Sa panibagong araw na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Every gising is a blessing. Ayan. Nagbabalik na po ang opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Samahan niyo po ulit kami sa 3 oras na balitaktakan, talakayan na mga may init na balita sa loob at labas ng bansa. Pero bago po tayo dumako sa ating issue ngayong araw, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes. Ang aking pong ibabahagi sa inyong kwento ngayong araw ay tungkol po sa ibinahagi sa social media account ni Nereo Kahilig Luhan. Ayan, mayroon po siyang isang kwento na ibinahagi sa social media. Ito pong si Nereo Kahilig Luhan. Sa kanyang post sa social media, sinabi po niyang sa kanilang lugar na Barangay Hipodromo ay may isang tahimik pero napakagandang bagay na nangyayari tuwing magsasara na ang coffee shop ng kanyang anak na The Coffee Studio. Ayon po kay Nereo, kapag naitabi na ang espresso machine at patay na ang ilaw sa loob ng cafe ng kanyang anak, ay nagsisimula na ang isang kakaibang pagtitipon sa labas ng gusali. Madalas kapag gabi ay nakukuhanan sa kanilang CCTV ang iba't ibang grupo ng teenagers, nanay kasama ang kanilang mga anak, mga tricycle driver na nagpapahinga, na nagtutungo sa tapat ng RBG building kung nasaan ang cafe ng kanyang anak. Ayon po kay Nereo, ang mga taong ito ay hindi pumupunta roon para magkape o makipagkwentuhan. Nagpupunta sila doon para sa pinakamahalaga sa panahon ngayon. Ano po kaya sa tingin ninyo? Ano ba yung pinakamahalaga sa panahon ngayon? Ito po ay ang Wi-Fi. Tahimik lang itong nagsimula ng ilan sa mga kapitbahay ni Nereo ang nakaalam ng kanilang password. Hanggang sa kumalat na ito pero hindi nila pinalitan ang kanilang password. Hindi nagtagal, naging hotspot ang bangketa sa harap ng kanilang cafe. Pero hindi ito ay kinagalit ni Nereo at hindi rin nila ito tinutulan dahil sa totoo lang ay masaya sila sa nangyayari. Sa panahon ngayon, ang access sa impormasyon at komunikasyon ay hindi naluho, pangangailangan na ito. Para kina Nereo, ang simpleng libreng Wi-Fi ay pwedeng manghulugan na isang estudyanteng matatapos sa kanyang research. Ayan, baka po yung estudyante walang Wi-Fi o internet sa kanilang bahay ay talagang dumadayo pa doon sa kanilang cafe para matapos ang kanyang research o kanyang assignment. Isang magulang na makakachat ang anak na OFW. At isang naghahanap ng trabaho na makakapagsumite ng kanyang resume. Sa kanilang CCTV, nakikita nila ang mga mukhang nasisinagan ng liwanag ng cellphone na naglalog-in, nag-aaral, nakikipag-usap at minsan nanonood sa YouTube pampatanggal pagod. Pero syempre, may iba na tatawagin itong freeloading. Pero para po kina Nereo, ito ay isang komunidad. Ayon pa kay Nereo, ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng kanilang coffee shop tuwing gabi ay bahagi ng kanilang extended community. Sila ang dumadayo sa kanilang coffee shop tuwing store hours, bumibili ng kape at ipinamamalita sa iba ang kanilang coffee shop. At dahil dito, sinabi po ni Nereo na handa rin silang magpakita ng malasakit kahit sa mga oras na sarado na ang kanilang kapihan. Dahil may dignidad sa mga lugar na bukas sa lahat at may pag-asa sa maliit na kilos ng kabutihan.
Gaya po ng Wi-Fi signal na hindi nawawala kahit sarado na ang tindahan. Pagbabahagi pa po ni Nereo, sa kanilang lugar, hindi po sumasabay sa oras ng pagsasara ang puso ng komunidad. Nananatili ito sa hangin, sa hagdan, sa liwanag ng cellphone sa ilalim ng mga bituin. At sa lahat ng iyon, sinabi po ni Nereo na sila ay lubos na nagpapasalamat. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ibinahaging ito ni Nereo Kahilig Luhan? Ang kwento po ng libreng Wi-Fi sa hipodromo ay paalala na ang tunay na kabutihan ay hindi laging malakas o magarbo. Madalas ito po ay tahimik, simple, pero taos-puso. Sa mundo po na ang karamihan ay nakafocus na sa kita at mga pansariling interes, ipinakita po ng may-ari ng cafe na ang malasakit sa kapwa ay maaaring magsimula sa simpleng desisyon na huwag palitan ang Wi-Fi password. Kasi po kahit naman din minsan siguro guilty rin tayo sa ating mga bahay. Kapag parang bumabagal na yung ating Wi-Fi connection, pag nakita nating mayroong mga gadget na hindi natin kilala na nakakonect, pinapalitan na natin yung password natin. Kasi nga naman, lugi ka, Ikaw yung nagbabayad ng Wi-Fi pero may ibang nakakakonect. Pero dito po sa cafe na ito, hinahayaan lang po nila na yung kanilang mga kapitbahay, na kanilang mga customer tuwing gabi, nakakakonect pa rin sa kanilang Wi-Fi. Sa iba, maaari po nila itong tingnan na freeloading. Pero sa puso po ng isang tao na mas piniling tingnan ng ibang side ng sitwasyon, ito po ay pagmamahal na may tahimik na pagkilos. Ito ay pagtulong na hindi nangangailangan ng spotlight. Ito po ay pagiging bukas palad ng hindi nangangailangan ng palakpak. Ang tahimik na kabutihan na ito ay nagpapaalala po sa atin na God works not just in grand gestures but in simple acts of care. Na ang simpleng access na ito sa Wi-Fi ay posibleng answered prayer na para sa iba. Sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 16, "Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifice are pleasing to God." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Monday.